Langit at lupa, madilim at dilaw. Ang kalawakan, malawak at walang hanggan, Kunlun Shin. Utos sa lahat ng sulok ng mundo. Gusto kong maging iyong munting baboy. Bakit? Matandang lalaki, ginulo mo ang aking puso sa daan. Dahil nang hawakan mo ang pagkain ng baboy. Alam ko na kung gaano mo ako kamahal. Ayaw ko. Alam mo ba kung anong kani ang gusto ko? Anong karn? Ikaw, ang kani sa aking puso. Ayaw ko. Ang lalim ng pagkakatago mo. Guro, hindi ba nakakasuya ang pagsasabi ng ganoong malagkit na salita? Sino ka? SAA, ang galing niya, huwag mo siyang pansinin. Saan ka galing, batang babae? Sino ang nag-utos sa'yo na makialam? Umalis ka diyan. Ay, baby, aray. Ikaw, Hintayin mo. ikaw, ay, baby. Ito na ang pangwalong ina mong tinaboy ngayong taon. Pag-usapan natin ito ng maayos. Guro, ang mga nagpa-practice ng daan ay dapat maging malinis ang puso at kaunti ang pagnanasa. Tinutulungan kita. Ang ating sekta ay hindi nagbabawal sa pag-asawa. Guro, nabighani ka na ng kagandahan, delikado ito. Kung patuloy na mananatili ang batang ito, mag-isa na lang ako hanggang sa katapusan. Hindi pwede, kailangan kong mag-isip ng paraan para mapaalis siya sa bundok. May ideya na, may kailangan ako sa iyo, inobserbahan ko ang mga bituin kagabi. May kapalaan ka sa pag-ibig, ngayon na ang araw ng pagsubok. Siya ang kapalaan mo, hapin mo ang pagsubok na ito. Saka ka lamang makakamit ng kaliwanagan at makakalipad patungo sa langit. Alam ko na, bukas ako bababa ng bundok. Bukas, Guro, mas mabuti kung mas mabilis kang bumaba ng bundok. ay... Sige na. Madam, baka hindi na lang ang iyong katawan, hindi, sabi nila. Ang Birhen ng Tianshan ang pinakamabisang sumagot sa panalangin. Ipinagmamakaawa ko, sana ay mapagaling mo ang aking anak. Ay, ginang, ano ang nangyari? Ginang, ayos ka lang ba? Madam, ayos ka lang ba? Ginang, gising. Tumawag ng ambulansya. Ginang, gising ka. Madam, gising, sino ang batang babae na ito? Umalis ka. Alam mo ba kung sino siya? Kung may mangyari sa aming matandang ginang. Kaya mo bang panagutan? Ang labis na pag-aalala ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkawala ng malay. Buti na lang at nakita kita. Lunas, Ang kapal ng mukha mong galawin ang matandang ginang. gumaling siya. Ginang, ayos ka lang ba? Hoy, huwag kang umalis. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ano po ang dahilan ng pag-akyat ninyo sa bundok, Ginang? Sabi nila, mayroong isang Kunlonsheng dito sa bundok, na napakabisa. Nagpunta ako para ipanalangin ang aking anak na lalaki. Marami kayong supling at patuloy ang biyaya, hindi na kailangang humiling pa. At wala na sa bundok ang Kunlun Sheng. Wala na sa bundok. Bilisan mo't habulin. Paano natin hindi pasalamatan ang pagliligtas sa buhay? Sage po, ginang. Saan siya? Nasaan na siya? Saan?
Narito ang aking itinakdang kapalaran. Tito, kasalanan mo, napakagaling mo kasi, hadlang ka sa aking pagunlad. Ang lahat ng ito sa pamilya Lu, dapat sa akin nagmana. Ngayon, mamahinga ka na lang. Tumigil ka. Babaeng salbahe, gusto mong mamatay? Sugurin ninyo siya. Sino ka talaga? Ako ang itinakda para sa kanya. Sa mas simpleng salita, ako ang kanyang nobya na hindi pa napapakasalan. Saan galing itong baliw na ito? Pero ayon kay Master Banru, kahit wala akong gawin, malapit na rin ang kamatayan ni Lubichen. Ngayon, papayagan kitang umalis. Paumanhin. Hala, pumasok ang masamang hangin sa katawan. Tara na, bilisan natin, umalis na tayo. Dagdag pa ang pinsalang natanggap niya kanina, malapit na siyang mamatay. Hindi pwede. Mukhang kailangan kong gamitin ang pinaka-primitibong paraan. Ibahagi ko sa kanya ang aking hininga. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang kumilos, hindi pa tapos ang pagbabahagi ng hininga. Lene, Ay, munting manggagamot, ay. Maraming salamat sa pagligtas mo kay Bichen. Ilang buwan na siyang nakahiga. nanay, hindi mo ba nakikita? Ginagalaw-galaw niya ako. Sige, hindi ko na ito pag-iisipan. Pero huwag kang mag-asa na magpapasalamat ako sa kanya, imposible yon. Maraming beses na kitang sinabihan. Kung hindi kita bibigyan ng hininga, mamamatay ka. Bukod pa riyan, hindi ito simpleng sakit. Kung ano talaga ito, kailangan ko pang suriin ng maigi. Naku, nay, tingnan mo to, medyo kakaiba siya, di ba? Bichen, ngayong araw na ito, isang bises akong iniligtas ng batang manggagamot. At isang bises pang iniligtas ka. Batang manggagamot, ikaw ang swerte ng aming pamilya. Huwag ninyong pagbintangan ang batang manggagamot. Dahil lang sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Ay, batang manggagamot, ikaw ang aming tagapagligtas. Anumang hiling mo, sabihin mo lang. Pera, bahay, kahit ano, ibibigay namin. Kahit ano talaga, edi gusto kong pakasalan siya. Akala mo madali yun? Pangarap lang yan. Ay, hindi. Hindi pwede ang kasal na yan. Hindi pwedeng pakasalan ni Bichen yan, Nay. Bichen, huwag ninyong payagan ang kasal na to. Dahil buntis ako. Sigurado ka bang anak ni Bichen? Yan sa tiyan mo? Siyempre naman. Bichen, ilang buwan na ang nakalipas. Nangyari sa amin yon. Wala akong maalala. Baka nawala lang sa alaala ni Bichen yon. Ay, tingnan mo. Sa mukha mo, mababa ang tulay ng ilong mo.
Parang walang anak sa kapalaran. Pero ang pisngi mo'y bilog. Nagbebenta ka ba ng sariling katawan? Wala kang katotohanan sinasabi. Anak ni Bichen ang dinadala ko. Anak ni Bichen 2. Paano naging fake 2? Ito. Ang anak mo. Dalhin niyo siya palabas. Hindi. Huwag. Bitawan niyo ako. Kailan tayo magpapakasal? Ayaw ko. Parang gumagaling na ang pakiramdam ko. Shenrui, ihatid mo ako sa opisina. Sige. Batang manggagamot, magaling ka naman di ba? Baka naman. Pwedeng gumamit ka ng konting paraan. Kung ayaw niya, magkakaroon ng masamang epekto. Ay, pareho lang yan. Pakasal muna, saka na lang magka-feelings. Magandang ideya yan. Salamat, tita. Boss, sasakay na ako para magmaniho. Lanan. Saan mo ako dadalhin? Sabi ni tita para magpakasal sa civil registry. Anong ginawa mo sa akin? Tulong. Ta. Parang ayaw na ayaw ng mister na to. Ah, Isang pipitlumpo lang naman siya. Kunin mo ang isang babaeng kagaya ko na napakaganda. Siyempre, masaya siya. Di ba? Lanan. hawakan mo. Salamat. Hindi maganda, nagbago ang panahon. Hindi maganda, gumagalaw ang pulang bituin ng dilag ng babaeng ito. Baka nakita niya talaga ang siyam na henerasyon ng kapalaran sa pag-ibig. Ah, ito pala ang marriage certificate. Pasensya na, nakalimutan kita. Kapalaran. Paano mo nagawa yon? Honey, huwag kang mag-alala, masama yan sa katawan. Akala mo pag nakapag-asawa ka sa akin, tapos na ang lahat. Sasabihin ko sa'yo, may 1,000 paraan ako para makipaghiwalay sa'yo. Sige, may 10,000 paraan din ako para mapatahimik ka. Ikaw, Pero huwag kang mag-alala, hindi ako yung taong hindi makatuwiran. Kung pakakasalan mo ako, tutulungan kita na tumayo. Ano sa tingin mo? Ang pagising mo ay isang himala na sa medisina. Baka hindi ka na muling makakatayo. salamat, Doc. Ang sakit na hindi kayang gamutin ng pinakamahusay na mga doktor sa buong mundo. Kaya mo itong gamutin. Dahil hindi ka nagkasakit, na biktima ka ng sumpa. Ah, ganun pala. Marunong kang manghula. Ano ang manghula? Panghuhula, pagsusuri ng tadhana, feng shui, paglipad gamit ang espada. Lahat yan alam ko, lahat ay bihasa ako. Kung hindi ako napigilan ng problema sa pag-ibig, baka nakaakyat na ako sa langit. Ano, ngayon? Naibigan mo na ba ako? Mahal kita. Dapat ba kitang mahalin sa iyong pamahiin o sa iyong pagkalito sa isip? Presidente, naghihintay na ang mga direktor para sa pulong. Alam ko, pupunta na ako. Ihatid mo muna ako pabalik.
Hindi na tayo maghihiwalay. Sa ibang araw na lang. CJ, Presidente. Yefuyaw, ano iyon? bakit wala kang nangyari? Dahil ginamit ko ang aking pananggalang na enerhiya para protektahan ang sarili ko. Ako, Ay, pasensya na, nakalimutan ko ulit. talaga bang may magic powers siya? Good day, President Lu. Bakit may daladalang manggagamot si President Lu? Good day, President Lu. Dito ka lang maghintay, huwag kang makulit. Tara na. Ako. Makulit ako. Anong kalokohan ang gagawin ko? Anong nangyayari? Anong nangyari sa kumpanyang ito? Bakit may daladalang manggagamot? Kaya pala malalim ang sumpa kay Lubitchen. Dito pala ang pinagmulan. Hindi pwede. Kailangan kong ayusin ito kundi panandalian lang ang lunas. Alam ko na. Hindi ka magiging tahimik. Kung hindi mo ako nakilala, ang damo sa puntod mo. Ay malamang 2 metro na ang taas. Narito ako ngayon. Ay para rin sa iyo. Ang tapang ng salita ni Mrs. Para sa akin. Bakit ka pumunta sa opisina ni Jamin? Sinabi ko na sa iyo dati, may sumpa ka ng dugo. Ang gumawa sa iyo, hindi lang swerte mo sa buhay na ito ang gusto. Kundi pati buhay mo. Kung hindi ka swertehin, patay ka na. At ang gumawa ng sumpa, dapat ka mag-anak mo. Kaya naapektuhan ang swerte mo. Kanina ko lang napansin. Ang lugar na ito, malamang dito ang sentro ng engkanto. Mrs., ibig niyo bang sabihin, ang pamangkin ni President Lu ang may balak sa kanya? Ah, pamangkin mo pala ang nasa loob. Kaya pala, Bakit kita paniniwalaan? dito ka na lang, lugar ito ng masamang hangin. Nakakasama sa katawan. Kakaiba ang lugar na ito. Baka dito nga ang sentro ng engkanto. Lubitchen, buhay na tao pero may lapida. Gusto ka talagang patayin. Imposible yan. Hindi ka pa rin naniniwala? Sige, pagalingin muna natin ang paa mo. Sa langitan at kalupaan, sansinukob at kawalan. Birhen ng kunlun, utusan ang 8 dako. Gumalaw ang langit, umikot ang lupa, humugot ng lakas, lipulin ang masama, humayo. Nakatayo na ako. Hoy! Talagang hindi pa rin kaya. Huwag kang mag-alala, matagal na kasi ang sumpa mo. Kailangan ko pang alisin ang masamang hangin at ibalik ang swerte mo. Labas ka muna. Hayaan mong ayusin ko muna ang sentro ng engkantong ito. Hindi ka naman siguro magkakaproblema. Nag-aalala ka sa akin. Ibig sabihin ba nito? Nagsisimula ka ng magustuhan ako. Kalimutan mo na yon.
Kailangan mo ba ng mga bagay tulad ng Diyos, paper o kandila? Ako na ang maghanda. Hindi na kailangan ng mga ganoon sa antas ng kakayahan ko. Lumabas ka na. May kakayanan ka pala. Pero ang mangyalam sa gawain ni Hey Gugu, naghahanap ka ng kamatayan. Wala akong pakialam kung higugo ka man. O by Gugu. Ang magtayo ng masamang aray. Gagawin kitang si Gugu. Sugpuin. Bakit hindi pa tapos? Yefuyaw, ayos ka lang ba? Kung hindi ka pumasok, ayos naman ako. Mukhang tinutulungan ako ng langit. Hala! Baliktad na talisman. Mamatay ka. Pinagbabawal na sining. Yefuyaw, umalis ka na. Ako ang target nila. Ang taong pinoprotektahan ko. Walang makakagalaw. Lalo na't asawa kita. Ayokong mabalo. Ang yabang ng bata. Ang baho ng bibig mo. CTA Sign Defiance, CCA Vengeance. Impossible. Ang sining ng paggamit ng talisman sa hangin sa kasalukuyang panahon, ilan lamang ang nakakagawa. Lilit si Blanca ay sobsing. Alam ko na kung sino ka. Hintayin mo lang ako. Wasakin ang array. Aray. Yefuyaw, Yefuyaw. Ayos ka lang ba? Okay pa naman, okay. Yefuyaw. Bichen, baka gusto mong ipaubaya sa mga katulong. 12:00 na ng gabi. Hindi na, mahindi pa ako inaantok. At saka, dahil sa akin kaya siya. Bichen Jej, kapag nawala na si Yumo, magiging malinis na ang mundo. Pagkatapos maalis si Yumo, wala nang hidwaan dulot ng pagnanasa sa mundo. Pagkatapos, tayo na lang dalawa sa bundok. Kaya pangako mo sa akin pagkatapos maalis si Yumo. Pakakasalan mo agad ako. Matagal na akong hindi nananaginip yung panaginip kanina. Baka nangyari iyon sa nakaraang buhay. Gising ka na. Sabi ng doktor, pagod ka lang kaya. Tama ang doktor, naubos lang ang lakas ko, nag-alala ka pa. Sino nang nag-aalala sa'yo? Ayoko lang may utang na loob sa'yo. Magpahinga ka muna, aalis na ako. Ngayon, oras ng tulog to, saan ka pupunta? Dali, humiga ka na. Ano ang sinabi mo? Dapat ba magkasama matulog ang mag-asawa, di ba? Aray. Gising ka na pala. Halika, tignan kita ng nanay. Okay ka na ba? Halika, inumin mo to, bilis. Hindi mo alam, gabi-gabi kang inalagaan ni Bichen. Nanay, ano nang sinasabi mo? Sobra ka naman.
Ikaw yung di sinasabi ang totoo. Aalis na ako. Hoy, Yung. Magaling ka talaga, nakapagpakasal ka na. Malaking bagay to, naayos mo. Tita, pero parang ayaw talaga ako ni Lubitchen. Talagang di niya ako gusto. Mukhang wala ka pang cellphone, turuan kita. Dito sa loob, nakasave yung mga pelikulang pampatibay ng relasyon, pag-aralan mo. Salamat, tita. Dapat nanay na ang tawag mo sa akin ngayon. Kung may koneksyon na tayo, okay lang naman ang nanay. Nanay. Pero yung binti ni Bichen, kung di gagaling, baka mahirapan ka. Naayos ko na ang binti ni Lubitchen. Naayos na? Ay, nakalimutan ko, espesyalista ka pala sa paggamot. Sige, pag-aralan mo yan. Tignan ko si Bichen, kumusta na siya? Medyo matagal pa bago tuluyang gumaling. Ganun pala. Ang paraan para mapatibay ang relasyon, nagkakagatan pala. Anak. Gumaling ka talaga. Nakita mo kanina, parang nakalakad ako ng ilang hakbang. Di ko sure kung totoo, pero pakiramdam ko, katawan ko. Dahan-dahang bumabalik. Ayos, halika, umupo ka dito. Dahan-dahan, ayos. Naniniwala ako. Kaya ni Fuyao na gamutin ang sakit mo. Ina, sigurado ka bang gagaling ako sa kanya? Dahil halata naman kay Fuyao na hindi siya ordinaryong tao. Pumunta ka at tingnan mo kung natutulog na si Fuyao. Sigurado akong may gusto siyang sabihin sa iyo. Fuyaw, tignan mo ako. Baliw ka ba? Bakit mo ako kinagat? Parang aso ka. Sinasabi ng lihim na manual, ang paraan para mapalalim ang relasyon ay ang pagkagat-gat natin sa isa't isa. Kaya pwede ka rin kumagat sa akin. Tama nga naman ang manual na binigay ni Ina, gumagana talaga. Sabi ni Master, ang pamumula ng mukha ay ibig sabihin na hiya ka. Ganyan lang ang nangyayari kapag may gusto ka sa tao. May gusto ka na sa akin kung ganoon. Pwede na tayong matulog ng magkasama. Kapag ganito, maaabot ko agad ang pag-akyat sa langit. Saan ka ba talaga nanggaling? Anong planeta? Daigdig dito lang. Umalis ka nga. Yefuyaw. Siya nga pala, naging epektibo talaga yung lihim na manual kahapon. Pero isa lang ang natutunan ko, yung pagkagat sa isa't isa. Ayaw pang makisama ni Lubitchen. Ngayong araw, kailangan ko nang mag-aral ulit. Magandang araw po, Ginang. Halika Fuyao, tingnan mo itong damit na pinili ko para sa iyo. Wow, ang ganda. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Napakagandang damit.
Mukhang hindi naging maganda ang buhay niya noon. May charity gala ngayong gabi, pagdating ng oras. Dapat kang dumalo kasama si Bichen. Charity gala? Mas mainam pang mag-ehersisyo dito sa bahay. Ang pangunahing dahilan ay, sa charity gala ngayong gabi. Sa huling bahagi ng pangongolekta, may isang ipagbibili. Gusto naming makuha ninyo yon. Iyon ay ang larawan ng Kunlonsheng. Larawan ko. Ano? Nang nagkita kayo ni Bichen, ito na. Plano na ito ng Kunlonsheng mula noon. Tama naman ang sinasabi nila, ako mismo ang nagplano nito. Kaya kailangan natin siyang pasalamatan. Itong larawan ng Kunlonsheng, alam mo ba, sinasabi na nagdudulot ito ng swerte at kapalaran. Kaya para sa kaligtasan natin, okay lang din namang kunin natin. Ang ganda talaga. Bilisan mo na, ang ganda lang talaga. Halika na. Assistant Shen. Oo. Matagal ko na itong inihanda para sa iyo. Tara na. Ang hirap talagang suotin ng high heels na to, baka magpapaan na lang ako. Babae ka ba talaga? Siyempre naman, lahat ng tao sa grupo namin sinasabing babae ako. Pero ano nang kinalaman nito sa high heels? Sige, alam ko na. Nandyan si Assistant Shen. Maghanda ka ng flat shoes para sa misis, ngayon na. Yan ang tinatawag na salita iba, gawa iba, tungkol yan sa boss. Salamat. Bakit hindi pa namamatay si Lu Bichen? Tiyuhin, hindi mo na kailangang pilitin yang katawan mo. Kasi, pwede naman akong pumali sa pamilya, Lu para sa party mamayang gabi. Kasi ako na rin naman ang presidente ng Lu Corporation ngayon. Nakalimutan mo na ba kung ano ng apelyido mo? Kahit hindi ako Lu ang apelyido, nanay ko ay taga-pamilya Lu. Kung ganun, parte rin ako ng pamilya Lu. May problema ba? Ano nang sinasabi mo? Wala na bang tao sa pamilya ninyo? Kung maririnig yan ng mga ninuno ninyo sa family tree, bubuksan nila ang kabaong at sasampalin ka. Ikaw pala yun, yung baliw na bruha, di ba? Mag-ingat ka sa pagsasalita, asawa na siya ng tiyuhin mo ngayon. Kung ayaw mong paalisin, tumahimik ka. Ang sira-ulo naman nito, kinasal nga talaga kay Lu Bichen. Huwag mo kong tingnan, ayaw kong madamay sa kapahamakan mo. Ang swerte mo ngayon talagang malas, baka sakali. Maya-maya may ibon na lilipad sa ulo mo. At tatae sa noo mo. Ikaw ang tatay. Abnormal tong bruhang to. Hindi magandang makipag-away ngayon, tara na. Sandali. Ikaw yung nagpanggap na buntis noon, di ba? Hindi ako yun, nagkakamali ka. Ngayon, totoong buntis na. Sabi ko na nga ba, halos na ako nakakalahan ni Lu Bichen. Paano ako magiging malas? Lalaki pa. Jiamin, may anak na tayo. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. May sasabihin pa ako sa'yo. Hindi sa'yo yung bata. Kunwari ka, Maniwala kayo o hindi, alis na tayo. Excuse. Naniniwala ka na ngayon na pamangkin mo ang gumagawa sa'yo? Yung nang agrabyado ng swerte. Nasira ko yung ritual, lalo siyang magiging malas.
linawin mo ang sinasabi mo sa akin. Jiamin, wala akong kasalanan. Umuwi ka na, nakakahiya. Magandang gabi po, Jilu. Hoy, Magandang gabi po, Jilu. Magandang gabi. Pwede ko pong kunin ang inyong code. Ako na. Aray, hoy. Miss, mag-ingat ka. okay lang. Lu, Miss, okay ka lang ba? okay lang. Bakit ang kakaiba nila? Hoy, Ano tong nangyayari? Ang daming tao. Ma'am, hindi mo ba alam? Si Jilu namin. Taon-taon, siya ang number 1 na gustong pakasalan sa buong Rongcheng. Dati, sa bawat party, maraming babae ang gustong makisama sa kanya. Pero nung nasugatan ang binti niya, bumaba na ang bilang. Bumaba pa yan? Dapat kang mag-ingat. Tingnan mo ang mga babaeng to. Parang gusto ka nilang lahat kainin. Sigurado. Gusto nilang tikman ka. Ano ba? Bakit mo ako kinagat? Aso ka ba? Ikaw, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Handa na ang lugar para sa Lu family. Jilu, tuloy po. Ahem. AMM. Di ka rapat-dapat magdudusa. Ikaw, maligayang pagdating sa ika-negatibo 20. Rongcheng Chai Tigala. Ayon sa tradisyon, mag-a-action kami ng unang sayaw ng gabi. Walang gender limit. Ang pinakamataas na bidder. Pwedeng pumili ng kahit sinong partner dito para magsimula ang gabi. Fuensheng, bakit siya nandito? Nandito si Fuensheng. May magandang palabas na. Lagi silang nag-away ni Jilu. Dahil umalis siya ng bansa, kaya tahimik ngayon. Nandito siya sa charity gala, siguradong may masamang balak. Nga. Di ko akalain na dating din, tong araw na, to para kay Jilu. Di ko lang alam. Anong pakiramdam ng nakaupo sa wheelchair? Hoy, ikaw. Gusto mo rin malaman? Gusto mo bang baliin ko ang binti mo? Hayaan mong masubukan mo talaga. Mukhang malubha ang sugat ni Boss Lu ngayon, nagtatago pa sa likod ng isang babae. Ikaw, Ano? Hindi ka ba ipinanganak ng babae? O baka naman, hindi ka minahal ng nanay mo noong bata ka. Kaya akala mo hindi maasahan ang mga babae. ikaw. Tama ba ang hula ko? Ang babaeng ito, talagang tanga. Nangahas pang galawin ang sugat ni Fu Wensheng. Alam ng lahat sa Rongcheng na anak sa labas si Boss Fu, na abandona ng ina noon. Ang binibining ito, nangahas pang banggitin ang paksang iyon. Talagang napakasensitibo niyan para kay Boss Fu, yung huling nagbanggit sa nanay niya. Malamang nasugatan na ng malala. Ano ka ba? May kaapatan ka bang magsalita sa akin ng ganyan? Siya ang may bahay ng aming pamilyang Lu. Bawat salita at kilos niya ay kumakatawan sa pamilyang Lu. Ano? Akala mo ba hindi karapat-dapat ang pamilyang Lu? Naku, ikinasal na pala si Boss Lu. Sino ba ang babaeng ito? Wala akong narinig na balita. Ay, mali ang iniisip mo. Ang dapat tagtuunan ay ang bagong may bahay ng pamilyang Lu na ito ay maaaring kumatawan sa pamilyang Lu. Kahit si Fu Wensheng, hindi niya masasabing. Hindi kaapat-dapat ang pamilyang Lu na kausapin siya. Napakayabang naman nun. Ay naku, hindi ko inakala na ganoon ang gusto ni Boss Lu. Sige, gusto ko ring subukan kung ano ang pakiramdam. Ng pagiging pangulo ng pamilyang Lu, nag-alok ako ng 30 milyon para makasayaw. Ng isang sayaw kay Ginang Lu. Ano? 30 milyon? Ako. AMM. Ako. AMM, 30 milyon. Bago na naman ang record. Pinakamataas na sa kasaysayan, no? Higit pa riyan. Ang pinakamataas na presyo hanggang ngayon ay noong nakaraang taon. Si Miss Jiang. Nag-alok ng 5 milyon para makasayaw kay Boss Lu.
Ang opening dance na ito ay simbolikong paunang salita lamang. Ginagawa lang ni Fu Wensheng para hiyain si Boss Lu. Kung wala nang magtataas ng presyo, wala akong magagawa kundi sumayaw kasama si Ginang Lu. Sage, magsimula na. Sige, sasayaw ako. Hindi naman ako marunong sumayaw, tatapakan kita. 50 milyon. 50 milyon ang inyalok ni Boss Lu. Tito. Boss Fu. Tito, huwag kang magpadala sa emosyon. Kahit manalo ka sa pagbibid sa karapatan sa opening dance, paano ka sasayaw kung pilay ang mga paa mo? Nga, pilay ang mga paa ni Boss Lu. Halos ko nang makalimutan, si Boss Lu ngayon ay pilay na. Baka gusto lang niya, pero wala naman siyang magawa. Kung ganon, maglalabas ako ng 80 milyon para kay Madam Lu. Pa sumayaw ng opening dance. Umabot na sa 80 milyon si Boss Fu. Hindi kaya susuko si Boss Lu? Ay, mukhang tatanggapin na lang ni Boss Lu ang pagkatalo. Nga, kahit manalo siya sa opening dance, wala pa rin siyang magagawa. Sa huli, katatawanan lang siya ng lahat. 1 bilyon. Ready, 1 bilyon ang inalok ni Boss Lu. 1 bilyon. Ang laki naman nun. Edenab. Ang galing ng diskarte mo, Boss Lu. Isusuko ko na ito sa'yo. Ang tanong lang, paano sasayaw si Boss Lu? Kasama si Madam Lu? Hahaha. AME. Ang tanong lang, paano sasayaw si Boss Lu? Kasama si Madam Lu? Hahaha. AME. Magsaya ka muna. Nagkamali si Boss Lu, napaka-impulsibo. Ay, para sa akin, sapat ang tapang ni Boss Lu. Anong tapang? Pilay siya. Paano siya magbubukas? Binili ko ang pagkakataong ito. Kung gusto ni Boss Fu na magdagdag, handa ako. Tungkol naman sa pagsayaw ko kasama ang asawa ko. Anong nangyayari? Grabe. Tumayo si Boss Lu. Baka yung balita na malubha siya ay panlilinlang lang? Hindi pwede. Paano siya gagaling? Missy, maaari ba kitang makasayaw? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ito ba ang tinatawag na pag-ibig? Sage. Ang pogi. Bagay na bagay sila. Ang pogi talaga. Pero, hindi ako marunong sumayaw. Okay lang. Hubarin mo ang sapatos mo. Ilagay mo ang paa mo sa ibabaw ng paa ko. Pwede ba? Magtiwala ka sa akin. Masyadong malakas iyo mo. Hayaan mo akong una siyang ilabas. Saka ka na kumilos. Pwede ba? Magtiwala ka sa akin. Simulan na natin. Grabe, yung pagtingin ni Boss Lu at ng misis niya. Ang lalim ng damdamin, sobrang romantiko. Parang mga Diyos ang pagmamahalan nila. Baligtad ang mundo. Ay, hindi. Ibig kong sabihin, pa ang pelikula. Ita, saglit lang, sagot na ko. Bakit nakatayo si Lu Bichen? Nasira ang barrier, nasugatan ako ng babaeng yon. Ingat ka, mababalik sa iyo ang masamang swerte. Saan galing yung babaeng yon? Hindi mahalaga kung saan galing, ang mahalaga. Malapit na siyang mamatay. Hoy, tita. Tita. Hindi ka pa fully recovered, suportahan kita pabalik. Maraming salamat, Boss Lu, sa suporta sa aming Rong City Charity Gala. Ang lahat ng mapagbibilihan ngayong gabi ay idodonate namin sa Handa Home Foundation. Ngayon, para sa pangalawang bahagi ng aming gabi, ang unang magpapakita ay ang
Asawa ng tagapagmana ng Huayu Group, magbibigay siya ng violin solo. Magaling. Salamat sa asawa ng tagapagmana ng Huayu. Ngayon, magbid na para sa violin solo. Iisa 0, 0, 0, 0. 500,000, unang tawag. Sold! Muli, salamat sa asawa ng tagapagmana ng Huayu Group sa naitulong na pondo. Ngayon, pakisalubong ang aming yearly closing guest, ang Luz Group. Magpapakita sila ng talent performance. Kaya, pakisalubong ang aking inimbita na performer, ang piano master, Shen Tingbei, Master Shen. Master Shen. Wow! Hindi ba world tour si Master Shen? Na-invite pa siya? Mukhang mauuna na naman ang Luz Group. Nga. Ito, habang wala ka sa kumpanya nitong mga nakaraang araw. Ako ang nag-asikaso. Kaya ngayon, medyo nagpakapalit ako ng pwesto. Inimbita ko si Master Shen. Kung hindi ka satisfied, pwede naman palitan. Ano nang ipinagmamalaki mo? Pera ng charity gala yan. Hindi mapupunta sa bulsa mo. Taon-taon, ang mga inimbitahan sa charity gala ay mga kilalang tao sa politika at negosyo. Malaki ang epekto sa personal na reputasyon. Kung talagang makakatawid si Tsu Jiamin bilang kinatawan ng Luz Group at makukuha niya ang unang pwesto sa talent auction na ito, ang posisyon ni Tsu Jiamin sa Luz Group ay tataas ng husto. Ang bagong alon ay pumapalit sa lumang alon. Mukhang ang kakayahan ni Boss Tzu ay hindi napapahuli kay Boss Lu. Si Boss Tsu ngayon ang general manager ng Luz Group. Sa tagal niyang kumakatawan sa Luz Group, ang stocks ng Luz Group ay patuloy na tumataas. Mukhang talagang may kakayahan siya. Kaya, wala yan. Nakukuha lang na. Ang swerte ni Lubichen. Tulungan mo akong maghanda ng ilang bagay. Sage. Tito, kung wala ng ibang problema, hayaan ko na si Master Shen na magsimula ng kanyang pagtatanghal. Piano lang naman ang palabas taon-taon. Mukhang ang Lu Group, hindi rin naman gaanong naghandang mabuti. Presidente Fu, mali po kayo. Kilalang kilala sa ibang bansa ang pagtatanghal ni Master Shen. At sa tingin ko, lahat ng naririto ay gustong manood, di ba? Gusto namin. Kaya, Master Shen, kayo na po. Sandali. Ang pagtugtog ng piano ay galing sa kanluran, kaya natural lang nakilala ito sa ibang bansa. Pero sa tingin ko, dahil nasa Pilipinas tayo ngayon, dapat tayong magtanghal ng mga bagay na iniwan ng ating mga ninuno. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang magre-representa sa Lu Group para magtanghal? Nababaliw na ba ang asawa ni Presidente Lu? Sa ganitong okasyon, hindi niya inisip ang kabuuan, gustong siya ang magtanghal. Hey, baka naman talagang may kakayahan si Ginang Lu. Kahit may kakayahan man siya, kaya ba niyang tapatan si Master Shen Tingbei? Ito, pag-isipan mong mabuti. Huwag mong sirain ang reputasyon ng Lu Group dahil lang sa gusto mong magpasika. Hindi mo na kailangang alalahanin yan. AME. Ginang, handa na po. Ang talentong ipapakita ko sa inyo ngayon ay paghuhula. Ha? Ano to? Performance art ba ito? Tulad na nakikita ninyo, isang hula, 1,000,000. Sa ngayon, ang pinakamataas na presyo sa auction ng talent ay 5,000,000. Kaya maghuhula ako ng 6. Sino ang mauuna? 1,000,000 bawat hula? Ginagawa mo ba kaming tanga? Mukhang may problema sa utak ang asawa ni Presidente Lu. Siguradong may ganyang kakayahan siya. Masisira ang mukha ng Lu Group dahil sa kanya. Ngayon, tingnan natin kung paano. I-explain ni Lubichen sa Board of Directors. Ano ba nangyayari sa kanya? Diretsong hula? Sige, gagastos muna ako ng 1,000,000. Ipahula kay Ginang Lu. Ang kapalaan ko, si Shen Tingbei. Pero babala lang, kung lokohin mo ako. Isusumbong ko sa buong mundo. Ang lahat ng ginagawa ng pamilyang Lu. Ano nang hirap doon? Sige. ₱1,000,000 na receive. 3 taong gulang ka nang mamatay ang tatay mo. 5 taong gulang nang mamatay ang nanay mo, at 8 taong gulang ka nang mamatay ang lola mo. Tumakas sa ibang bansa para magtrabaho ng edad noong ikaw ay 10 taong gulang. Wala na iyong lola. Isang kalamansi ang nakita sa iyo. Hinalinga ka niya at mula noon ay naging maayos ang iyong buhay. Sumikat ng maaga, ngunit mala sa pamilya sa buhay na ito. Ang iyong mga ampon na magulang ay tuluyang nawala noong ikaw ay 20 taong gulang. Totoo ba ito? Tek, sigurado yan. Anong pinagkaiba nito sa pagmumura? Walang nakakaalam ang nakaraan ko.
Talaga bang marunong siyang manghula? Sech, ituloy mo. Pagkamatay ng iyong mga magulang, ang swerte ay napunta sa iyo. Kaya nitong mga nakaraang taon, palagi kang nasa mabuting kalagayan. Kahapon lang, nangako sa iyo si Jayamin. Kung matulungan mo ang pamilya makuha unang peso sa relasyon na ito. Susuportahan kanya ng lubusan para sa International 100 City Concert Tour. Hindi ko sinabi. Hindi talaga ako nagsalita. Hindi ako. Siguradong siya yon. Tiyak na si Tiyuhin ang nag-access ng aming CCTV. Siya nga. Pero kahit gaano pa kahusay ang swerte, maubos din ito balang araw. Kung patuloy kang makikipag-ugnayan kay Jayamin, malamang na magiging madilim ang iyong kinabukasan. At maaari ka pang mamatay. Pakinggan mo ako. Ang tagumpay ay darating sa tamang panahon. Ang rurok ng iyong karera ay darating pagkalipas ng 3 taon. Sa oras na iyon, ang concert tour ay kusang lalapit sa iyo. Ang galing-galing mo talaga, Master. Salamat sa paggabay, Master. Susundin ko ang payo mo. Salamat sa paggabay, Master. Paalam na po. Sige, ingat. Hahaha. Kumusta? Nasiyahan ba kayo sa talent show na ito? Totoo ba to? Hindi kaya ito ay usapan lang ni MRS Lu at ni Master Shan. 1 milyon na ang pumasok sa account. Patuloy na kabayan mo ako, MRS Lu. Alaynan. Malapit nang mamatay ang nanay mo. Ano ang sinasabi mo? Ha? Madilim ang iyong place of parents. Patay na ang tatay mo. Ibig sabihin malapit nang mamatay ang nanay mo. Pumunta ka sa ospital ngayon para makita siya sa huling pagkakataon habang may oras ka pa. Dapat alam ni MRS Lu na hindi maganda ang relasyon ko at ng nanay ko. Noong mga panahong iyon, hindi sinasadya ng nanay mo na iwanan ka. Napilitan lang siya dahil sa pressure mula sa pamilya ng tatay mo. Kung nakipag-ugnayan siya sa iyo noon, wala sanang magandang kahihinatnan para sa inyong dalawa. Bakit ko dapat paniwalaan ka? Yit said, nasa sa iyo kung maniniwala ka o hindi. Hindi mo ako magagalitan dahil binigyan ko siya ng payo, di ba? Nakakaawa kasi talaga siya. Hindi. Masaya ako sa anumang gawin mo. Totoo ba ito? May gusto ka bang mapahula? Walang daya kahit bata o matanda. 4 na hula na lang ang natitira. Ako. Madam Lu, tulungan mo akong tingnan ang kapalaran ko. Aling dalaga ang bagay sa akin? Kung lalaki ang gusto mo, huwag mong gambalain ang mga dalaga. Kumanap ka na lang ng binata. Salamat sa payo, Madam Lu. Ako na ang nagwalis, Madam Lu. Bibigyan ko ang asawa ko ng isa. Ang asawa mo, nasa bahay ngayon at naglalagay ng sungay sa ulo mo. Kung uwi ka ngayon, sakto, mahuli mo silang nakikita. Wow, ang saklap naman. May iba pa ba? Ako. Ang galing. Ang galing talaga ng sinabi. Talagang Diyos-Diyosan. 6 milyon ang pangunahing sa pamilya Lu, hindi masisira ang reputasyon mo. Lahat ng ginawa mo para sa akin lang. Tayong mag-asawa, iisa lang naman tayo. Ang mabuti para sa iyo, mabuti rin para sa akin. Saka, kailangan ko ring mahalin mo ako, kaya kailangan kong magsikap. Masamang tao. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Maraming salamat sa lahat. Ang handaan ngayong taon ay talagang kahanga-hanga. Lalo na sa suporta ni MR Lu at ni Madam Lu. Lalong naging makulay ang ating handaan. Ngayon, magpapatuloy tayo sa huling bahagi ng gabi. Ang pagbibidahan ng isang napakahalagang koleksyon. Ang koлекsyong ito ay nakaimbak sa isang templo sa bundok Kunlun. Mabait ang puso ng abot. Kusang loob niyang idinonat ito para sa ating adhikain sa kawanggawa. Upang makatulong. Templo ng Kunlun. Donasyon kaya ito ng aming guro. Ngayon, ating ipakita ang lawan ng Diyosa ng Kunlun. Wow. Talagang larawan ko ito. Matagal nang alamat ang Diyosa ng Kunlun. Siya ang sagisag ng kasaganaan sa mundo. Ang magkaroon nito ay magbibigay ng pagpapala. Pa sa kalusugan at kapayapaan ng buong pamilya. Larawan ng Diyosa ng Kunlun. Panimulang tawad, 0 piso. Ano? Ang mura naman. Ang ibig kong sabihin, ang Diyosa ng Kunlun ay napakatanyag. Masyadong mababa ang panimulang tawad na ito. Tama si Madam Lu. Ngunit ito ay dahil napakahalaga ng bagay na ito, kaya walang itinakdang minimum na presyo. Ngunit wala ring takip, maaring magtawad ng malaya ang lahat. Ito ba ang bagay na dapat kong bilhin ayon sa ina ko? Hala,
May sumpa ang larawang ito. Nangahas silang gumamit ng larawan ko para sa sumpa. Tatayaan ko ng 500,000, 800,000. Isa 0 milyon. Ha? Mukhang talagang determinado si MR Lu na makuha ito ngayon. May kumalikot sa larawan na ito. Kailangang makuha ito. Kapag nahulog ito sa iba, magkakaproblema tayo. 15 milyon. Ikaw, 20 milyon. Wow. Iyo, may asawa ka na't lahat. Ang galing mo talaga. Bakit mo pa kailangang makipag-agawan sa isang larawan? Marami ka ng kasalanan, hindi ka mapoprotektahan ng isang larawan. 50 milyon. mas delikado pala itong larawan kaysa inakala ko. Ang makakuha nito, hindi lang mapoprotektahan, sa malala, magkakasunod-sunod ang problema. Sa mas malala pa, masisira ang pamilya. Hayaan na lang natin kay Xujayamin. Marami na siyang ginawang masama. Nararapat lang na magdusa siya. Para sa'yo, Swerte niya at nakilala niya ako. 50 milyon. Ang yaman mo talaga, pamangkin. Pero itong larawan, makakatulong sa paa ng tiyo mo. Hindi namin ito maibibigay sa iyo. 50 milyon at 1 piso. Hindi pa ako nakakita ng ganyang pagtaya. Gustong makuha sa pinakamababang halaga. Walang masama doon. Pero, MRS Lu, kung gusto ito ng isang matalinong tao, tiyak na mahalaga ito. Kahit magkamag-anak tayo, kailangan ko rin ang kayamanang ito. Ganito na lang. 60 milyon. Wow, sobrang mahal na niyan. Hindi na ako makakasabay. Tingnan natin kung susundan pa ni Emarlu. 60 milyon at 1 piso. Lampas na sa budget ko ang presyong iyan. Hindi na ako magtataas. Pero kung ginagago nila ako, at taasan ko ng husto, 1 bilyon. Kung ganito ka gusto ng pamangkin ko ang larawan na ito na may sumpa, hindi na namin ito kukunin. Hindi mo na kukunin? Dapat kunin mo. Esan, Paano kung hindi mo kukunin? 1 bilyon, unang tawad. Ha? 1 bilyon, pangalawang tawad. 1 bilyon, pangatlong tawad. Tapos na. Sinabi mo kanina na may sumpa ang lawan na ito, di ba? Di niloloko mo lang ako. kami ng tiyo mo, nakita namin gustong-gusto mo ito. Kaya pinabayaan na lang namin. Yung ginawa mo kanina. Hindi ba nagtatampo ka lang sa amin? Ang sama mo naman. Malisyosong pagtaya iyan. Noong araw, si MR Lu, hindi naman ako nagkulang sa pagtulong sa pamangkin na ito. Baka gusto ni Jamin. Nalabanan si Boss Lu ngayon? Sos, ganyan talaga ang mga walang utang na loob. Hindi ako nagtatampo Talagang gusto ko yun. Pero noong una, sinabi mo na yung painting na yun ay makakapagpagaling sa sakit ng tiyuhin ko. Ngayon naman, sinasabi mo may sumpa yung painting. Sinasadya mo kang lokohin kami. Nga. Tama naman ang punto mo. May sumpa nga yung painting. Pero, kaya kong alisin yun. Kung gusto mong paglaruan ako, babaliktarin kita. Tiyahin. Kung ganyan kang kagaling, bakit hindi mo na lang alisin yung sumpa sa painting na ito? Pwede naman. Pero may bayad ang pag-alis ng sumpa. Magkamag-anak tayo. Pero dapat malinaw ang usapin sa pera. Parehong hiwalay ang pera. Ko at ng tiyuhin mo. Di ba, mahal? tama si Tiyahin. Payo ko sa'yo kung wala kang pera. Huwag kang magpanggap. Naglabas ka na ng 1 bilyon. Bakit mo pa pinagkakait ang bayad sa paglilinis? Siyempre hindi. Magkano ba ang bayad? Hindi naman ganun kalaki. 1 palakpak, 500,000? Hindi naman siguro 5 milyon, di ba? 50 milyon. Masama ka talaga. Nababaliw ka na ba sa pera? Hoy, paano ka nakikipag-usap sa tiyahin mo? Babalaan kita. Mag-ingat ka sa pagsasalita kung hindi palalayasin kita. Subukan mo. Tingnan mo kung may director pa sa Lu Corporation na makikinig sa'yo. Ikaw rin subukan mo. Hindi ako karapat-dapat sa titulong masama. Ibinabalik ko ito sa'yo. At kung ngayon ka magpapaalis ng sumpa, 60 milyon na. Huwag kang magpanggap. Hindi ako naniniwala na may sumpa. Talaga sa painting na ito. Hintayin mo. Sundin ang aking utos. Kilos.
Anong kasalanan sa langit ang ginawa mo? Bakit lahat ng bagay ay sa'yo tumatama? Bakit kamukhang-kamukha ng babaeng banal si Mrs. Lu? Diyos ko, talagang magkamukha sila. Parang litrato lang ni Mrs. Lu. Bakit yung masamang tao yun? Mga kasama ang totoo. Ako si Kunlun Shingv. Pero ayon sa alamat, mahigit 1,000 taon na ang edad ni Kunlun Sheng. Miss, baka naman matanda na kumakain ng bata? Hindi. Ninuno na bumangon mula sa kabaong. At hinila ang apo ng apo sa kwarto. Ikaw pala si Kunlun Sheng? Ano ba yan, Kunlun Sheng? Sa itsura mo, mga 20 ilang taon ka lang siguro. Ang alamat ng Kunlun Sheng. Mahigit 1,000 taon na. Baka immortal ka? Nga, impossible. Pero, Madam Lu, ang husay niya sa pagsasapalaran. Talagang totoong galing. Actually, hindi talaga siya ang Kunlun Sheng. Coincidence lang yan, nga. Kung magpapatuloy ito, baka magkapanik. Naniniwala ka bang ako ang Kunlun Shingv? Basta naniniwala ka, okay na. Hindi importante kung maniniwala ang iba. Mga kasama, biro lang yung sinabi ko kanina. Talaga namang nakakatuwa si Madam Lu. Sana sa ibang pagkakataon. Makabisita ulit. Madam Lu, ngayong araw, talagang nakapagpamangha ka. Pasensya na, ma, hindi ko nakuha. Ang larawan ng Kunlun Sheng. Narinig kong ikaw at si Fuyaw ay sumikat sa charity dinner. Sobrang kontento na ako, ma. Isang larawan lang naman yan. Ng Kunlun Shingv. Bigyan mo ako ng panulat. Bilisan mo. Hindi ba ito ang self-portrait ni Fuyaw? Ako nga ang Kunlun Shingv. Ay nga, ikaw nga ang aming. Kunlun Shengv ng pamilya Lu. Iniligtas mo ako at si Bichen. Pinagaling mo pa ang kanyang binti, isasabit ko itong larawan. Masaya ang pakiramdam kapag nakikita. Ma, ako talaga ang Kunlun Shingv. Alam na. Hay, Naku, Saint, pag-aralan mong mabuti ang mga material na binigay ko. Para mas lumalim ang relasyon. sigurado. Maliligo muna ako. Kailangan mo ba ng tulong? Ay, hindi na. Okay lang. Ganap nang gumaling ang binti ko, medyo hindi pa sanay. Huwag na. May resulta na, kailangan kong umuwi. At pag-aralang mabuti ang mga material na iyon. Para mahalin ako ni Lubitchen ng mas maaga. Naiintindihan ko na. Kaya pala, kailangan maghubad. Anong ginagawa mo? Sen, maganda. Mas maganda ang katawan kaysa sa video. Medyo mas maganda. Bakit sumasabay ang tibok ng puso ko sa kanya? Ay, Lubitchen, ikaw. Fuyaw. Mahal kita.
Bakit nangyayari ang mga eksenang ito sa isip ko? Tita, kwento ko sa'yo ng joke. Yung demonyang babae. Sabi niya siya raw si Kunlun Sheng. Anong sinabi mo? Tama ang narinig mo. E di, siya na yung sinaunang halimaw? Tita, kung siya nga si Kunlun Sheng, paano tayo makakalaban sa kanya? Baka dapat tigilan na lang natin. Huwag kang matakot. Isang reinkarnasyon lang yan. Sa susunod, sundin mo lang ang sasabihin ko. Ay, tita. Ang hirap pala mag-develop ng feelings. Kaya pala, maraming hindi masaya sa relasyon. Fuyaw, may malaking problema. Halika, tingnan natin. Ay, ang bay talaga ni Ginoo. Nagluto pa siya mismo para kay Mrs. Guwapo, mayaman at malaga sa asawa. Sinong hindi magkakagusto? Tama, tama, tama. Pagod ka kagabi, no? Halika, kain na ng almusal. Di ako pagod. Ikaw ang mas pagod. Yenan, ma, kain na ng almusal. Tikman mo, masarap ba? Kain na, kain na. Ay, may pag-asa na ang apo ko. Ang sarap naman. Ang galing mong magluto. Noong nasa templo pa ako, hindi ko pa ito natikman. Ganito kasarap na pagkain. Naawa ako sa'yo nun. Sa susunod, sabihin mo lang kung ano nang gusto mong kainin, lulutuin ko para sa'yo. Talaga? Gusto ko ng steamed lamb, steamed beer paw, steamed deer tail, roast duck, roast goose, soy sauce chicken, cured meat, pine flour tripe, at peche. Ang sarap. Baka abutin ng buhay si Ginoo para matutunan yang mga putahe na yan. Presidente, may problema. Inuna ng mga director ang board meeting. Gusto kanilang tanggalin. Ano? Board meeting ito ng Lu Group. Bawal ang hindi kabilang. Tandaan mo, si Fuyaw ang asawa ko. Ibig sabihin, may hidden share siya sa Lu Group. Pwede siyang pumasok. Naiintindihan mo? Umupo na kayong lahat. Ayaw niyong umupo ng maayos? Sige, tumayo na lang kayong lahat. Assistant Shen. Alisin niyo lahat ng mga upuan. Opo. Tuloy po. Bayaw, sobra naman ang pagiging otoritaryo mo. Nasa opisina tayo. Tawagin mo akong President Lu. At ang ugali ko, mas alam nila yon kaysa sayo. Ano ba ang hinaing ninyo? Nagpasya ang board na tanggalin ka bilang presidente. Ako ang papalit. Mukhang kumpleto na ang mga ito. Sa panig ni Sujayamin, wala na akong choice. Gagamitin ko na ang aking kapangyarihan. Karapat-dapat ka ba? Lu Bichen, akala mo ba? Ikaw pa rin ang dating chairman Lu na makapangyarihan? Lesiu. Galit na walang magawa. Ayong dalawa, kahapon, ginawa nyo. Kahiya-hiya ang pangalan ng Lu Group. Ikaw, nanggulo ka sa party, gumawa ng kalaban. At ikaw, hinayaan mo siya, di ba? Sabihin ko sa inyo, malubha ang krisis ng Lu Group ngayon. Ano pa? Sabihin mo, chairman, noong kayo'y may sakit, ang kita ng Lu Group sa pamumuno ni President Su, tumaas ng 50%. Kaya, sa tingin namin, mas angkop si President Su para mamuno. Chairman Lu, kahit malaki ang ambag nyo. Para sa ikabubuti ng Lu Group, mag-step down na kayo. Pero naalala ko, ang mga kontratang ito, noong ako ang namumuno, yon napirmahan. Anong kinalaman ni Xu Jiamin? Sige, ayaw mo tanggapin? Sabihin ko sa'yo. Ang bagong Economic Development Center ng Rongcheng Government, sa ilalim ng Fu Group,
Umangat ang Lugru. Kailangan nating makipagtulungan sa Fugru. Ikaw, ayaw mo bang pasukin ang proyektong ito para sa kumpanya? O kaya, sigurado ba makikipagtulungan sa'yo si Fu Wencheng? Sinong nagsabing hindi ako makikipagtulungan kay Lubichen? President Fu, maligayang pagdating sa Lugru. Emares Lu, maraming salamat sa payo mo kahapon. Nawala ang mga panghihinayang ko sa buhay. At nakita ko pa ang nanay ko bago siya pumanaw. Walang anuman. Dapat lang iyon gawin. President Lu, napakasuwerte niyo sa asawa. Salamat, President Fu. Sayang lang. May iba nang nagmamay-ari sa aming Fuyao. Ginulu, unang bises ko, tong makita sa'yo. Na nagpakita ng ganitong matinding damdamin. Maganda siguro ang pagsasama ninyong mag-asawa. Di ba? Lainan. Pumunta ako rito para imbitahan kayong makilahok sa proyekto ng gobyerno ng Rongcheng. Sa bagong economic center. Hindi ko alam kung payag kayo. Ginufu, ang aming Lugru, ay natural na gusto makipagtulungan sa inyo. Itama. Siyempre, gusto rin namin. Ang Lu Group ay magbubuhos ng lahat ng lakas. Sa tingin ko nagkakamali kayo. Ang gusto kong makasama ay si Ginulu, hindi ang Lugru. Kaya, kayo na po ang magdesisyon, Ginulu. Vice Presidente, ang pamilya Zhao ng Rongcheng at ang Pangulo ng Huayuan Company ay narito na sa reception area. Gusto nilang makipag-usap sa Lugru para sa kooperasyon at humihingi ng tulong kay Ginang para magpatawas. Ako. Napakaswerte nga ng asawa mo, Ginang. Yung mga yon, hindi basta-basta lang nagkakatipon. Talagang iba ang Ginulu. Talagang matalas ang mata ng ginang sa pagpili, tunay na namumukod tangi. Ang galing ninyong magpuri. Pero kanina, sino ba ang nagsabing papababain ako? Ay, Ginulu, biro lang yon, biro lang. Sa pagsama ninyo, Ginulu, mas unlad ang Lu Group. Kaya mungkahi ko itong si Xu Jiamin ay hindi na angkop bilang general manager. Simula ngayon, tanggalin siya sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Siyempre, kung gusto pa niyang manatili, maaari naman. Assistant Shen, bigyan mo siya ng trabaho bilang tagalinis ng CA. Sang-ayon ako, sang-ayon din ako. Hinding-hindi ako sang-ayon. Ayong mga taksil at walang hiya, sobra na kayo. Tia, tulungan mo ako. Kahapon ko pa sana gagawin, pero may nangyari sa daan. Kaya naantala, tama na. Sina Yifuyao at Lubichen ay nagalit sa yon, hindi sila mabubuhay. Ito ba yung tinutulungan mong walang kwenta? Tia? Sino ba silang lahat? Sila, ang mga taong hiniling kong tulungan ka. Ah, na pala. Ano to? Ginang, ito ay black card na limitado sa 5 piraso lang sa buong mundo. Walang limitasyon, pwede kayong magbayad kahit saan. Bakit mo ibinibigay sa akin to? Asawa kita at malaki ang naitulong mo sa akin. Gamitin mo ang card na ito nang walang limitasyon. Ibig sabihin, hindi mo na ako kakalasan. Sa ganito, malalampasan ko na ang pagsubok sa pag-ibig. At magiging immortal. Pero kung maging immortal ako, hindi ko na makikita si Lubichen. Depende sa ipapakita mo. Boss, bago lang gumaling ang binti mo, pahinga ka muna. Ay, kaya ko namang maglakad. E paano ako magpapakita kung nakatayo ka? Umupo. Tabi. Lakad. Kunlun Sheng, tumawag ka ng laban. Nagpanggap ka sa harap ng iba, tapos sa harap ko pa? Papatayin kita. Huwag kayong lalabas sa bilog na ito. Hintayin niyo ako. Sino ang nagpapanggap dito? Lumabas ka. Sige, ayaw mong lumabas? Wala akong oras para mag-aksaya sa inyo. Kalikasan, walang hanggan. Sangkatauhan, ipahiram ang kapangyarihan, ipagtanggol ang aking katawan, apoy, lumabas.
Evie, nakaligtas ka noong nakaraan. Ngayon, handa ka na namang mamatay? Ang yabang mo. Ngayon, hindi ka na makakauwi. Simulan ang formation. Sige, laro tayo ngayon. Boss Lou, may multo ba? Hindi, may nagpapanggap lang. Kalmado si Ginoong Lu. Mas gusto ko na. Iyan sayang, ayaw ko sa'yo, demonya. Ayaw sa demonya. Si Ginang Lu, demonya rin naman. Si Ginang ay santa. Hindi ba gusto malaman ni Ginoong Lu kung bakit? Ikinasal sa'yo si Yefuyaw. Leslie, mukhang mali na naman ang plano niyo ngayon. Pumunta ka sa mundo para lampasan ang pagsubok sa pag-ibig. Tapos puputulin ang sinulid ng pag-ibig at iwan si Lubicen. Bakit ka matigas ang ulo at kalabanin kami? Eh ano naman? Wala kang pakialam. Umalis. Pumunta ka sa mundo para lampasan ang pagsubok sa pag-ibig. Tapos puputulin ang sinulid ng pag-ibig at iwan si Lubicen. Eh ano naman? Wala kang pakialam. Para sa pagsubok sa pag-ibig. Lumabas ka. Tulungan kitang makawala sa hirap. Boss Lou, huwag. Bitawan mo siya. Malakas ang kulam sa babae. Nakakapinsala ng walang nakakakita. Nabighani ka ba sa kanya? Tingnan ko. Sister, sinisiraan mo ako. Wala akong ginawa. Wala talaga. Ye. Ang taong gusto ko ay siya. Bukas magpaanol na tayo. Ito ba ang luha? Simula nang maalala ko, hindi pa ako umiyak. Nahulog na ako kay Lubicen. Hindi ngayon. Asawa pa rin ako ni Lubicen. Asawa ko siya, responsibilidad kong protektahan siya. Bicen, nakauwi na kayo. Ay, narinig ko, malaki ang naitulong ni Fuyaw ngayon. Nagpakulo rin ako ng sabaw para sa inyo. Ma, Tita. Sino ito? Kumusta po, tita? Ako ang kasintahan ni Bicen. Ano? Lubicen, may asawa ka na pala? Bakit may kabit ka pa? Umalis ka na. Matanda ka na, ayaw mo na mabuti. Ma, nahuli ako ng uwi. Fuyaw, nandito ka na pala. Aling Wang, maghanda ng kwarto para kay ni Jing. Sek, Babalaan kita habang nandito ako, hindi mo masasaktan. Si Lubicen at ang nanay ko. Itigil mo ang mga balak mo kung hindi. Papatayin kita. Fuyaw, ano ba ang nangyari? Bakit paglabas mo? May dala si Bicen na babae.
Hindi ko rin alam, ma. Siguro, gusto ni Lubitchen ang tipo niya. Impossible. May nararamdaman si Bichen sa'yo. Malinaw na nakikita ko. Ang suot ng babae ngayon ay masyadong kita. May paraan ako. Pumunta ka rito para sa pagsubok sa pag-ibig. Sa huli, putulin mo ito at iwan si Lubitchen. Bakit ka matigas ang ulo? Kalaban mo kami? Ano naman? Wala kang pakialam. Yefuyaw. Tinatawag mo ba ako? Anong ginagawa mo rito? Siyempre, para lumapit sa iyo. Tapos? Tapusin na natin ito. Akala mo ba gusto ko to? Sabi ni Mama, ang pagiging sexy ang pinakamalakas na sandata ng babae. Pero wala ka naman sa dibdib, wala ka rin sa puwit. Wala ka nung sandatang yon. Sinong nagsabing wala ako? Si. Lumabas ka. Palayasin mo iyang bruhang yan, sa gabi na lang ako sasama sa'yo, okay? Sa totoo lang. Lumabas ka. Lubitchen, buksan mo. Kapag nandyan yung maliit na bruha, parang time bomb yan. Paano kung pwedeng patayin ko ng tahimik? Hindi pwede. Sabi ng master, bawal basta-basta pumatay ng tao. Mukhang talagang naengkanto si Lubitchen. Kahit yung siyam na buhay na pag-ibig, ganyan lang pala. Sinong nagsabing masasapian ka kapag pinutol mo yon? Hahaha. Hihi. Pwede namang hindi kita patayin pero di rin kita pahihirapan. Araw-araw, lalagyan kita ng kidlat. Hindi naman ako yung gumawa noon, di ba? Ma'am, may matandang pari sa labas. Sabi niya master mo raw siya. Nandyan na. Nandiyan na ang master. Pasok mo agad. Wuliang Chanzon. Master. Anak. Master. Anak, ay naku. Hahaha. Master, bakit ka bumaba? Ikaw ang dahilan, eh. Ako. Ay naku, sige na. Nahihilo na ang master mo. Hindi katulad mo ang master mo, yung katawan mong santa. Maligayang pagdating, padre. Ay naku. Ay naku. TSK, 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 TSK. Hahaha. Ay naku. Nakikita ko, may magandang kapalaran ka. Ay naku, tingnan nga kita. Ay naku, sayang, namatayan ka ng asawa sa kalagitnaan ng buhay. Sa pagtanda mo, hindi pwedeng wala kang kasama. Meron ka bang taong gusto mo? Ay naku. Master. Biyan ako ito. Hahaha. Bena mo pala? Hihi. Kapag dumating ang tadhana, walang makakapigil. Hahaha. Mas mabuti, huwag kang mag-isip ng masama. Ay, anak, yan na ba yung taong magiging problema mo? Evan. Hahaha. Bakit may kasama siyang bruha galing Miaojiang? Amy. Master, pumunta siya dito para kunin ang lalaki ko. Ano? AME. Ako si Dawis Kinyon. Ang lalaki ng aking estudyante. Talagang walang alam sa mundo.
Fuyao, gamitin mo ang kasanayang itinuro ko sa'yo. Kahit 30% lang, siguradong makukuha mo siya. Anong kasanayan yon? Ay, nga pala, hanggang saan na kayo ngayon? Kasal na kami. Oh, kasal na pala. Ano? Kasal na kayo? Paano kayo? Nagpakasal? Alangan. Ay, ang bilis naman ninyo. Master, may problema ba kayo sa pagpapakasal namin? Siyempre meron, AMM. Ay, estudyante, mas mataas ang cultivation mo kaysa sa akin. Okay lang yon, pero ang bilis ng pag-ibig mo ay 100 beses na mas mabilis kaysa sa akin. Ay, pa akong nabuhay ng walang saysay. Ay, Daoist, ano po ito? Ay, kakain na lang ako ng keke at mabibilaukan na lang. Ay, Daoist, kain po kayo ng marami kung gusto ninyo. Hahaha, salamat, hahaha. Ay, Master, kung may sasabihin po kayo, sabihin na lang, huwag po kayong magpaloko. Ikaw ang kumain. naalala ko bigla, ay, nga pala, may kailangan talaga ako sa'yo. Si Lubichen, baka hindi siya. Ang taong para sa'yo. Ha? Ano? Saka, si Bichen ay plano. Makipaghiwalay kay Fuyao ngayon. Baka, pwedeng gawin na natin ang proseso ngayon. AMM, mukhang kailangan talagang maghiwalay. Master. Si Lubichan, dati. Hindi siya ganyan, baka siya ay. Binigyan ng kulam ng babaeng ito. Tama. Ha? Kung ganoon, lalong hindi siya ang para sa'yo. Bitawan mo. Ikaw. Batang babae. Kinamumuhian ko ang mga tulad mong gumagamit ng masasamang paraan. Humaap ka sa akin ng ganyan? Hindi mo ba alam ang sarili mong kakayahan? Ingat, baka mapatay ko ang iyong life worm sa isang sampal lang. AMM. Kahapon mo sinabi, maghihiwalay kayo ni Fuyao. Ay, ang kasal na to. Mukhang kailangan talagang maghiwalay. Impossible. Master, Tumahimik ka. Loko-lokong pari, ano ba sinasabi mo? Heaven and earth, boundless power. Loko-lokong pari, kaya mo ba? Borrowing the power of heaven and earth, move. Ha? Nasaan na siya? Aray. Loko-lokong pari, kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Master, ano ba talaga ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinabi na si Lubichan ang taong para sa akin? AMM, yon, hihi. Nagkamali lang ako ng pagkalkula noon. Master, niloko mo ako. Ikaw, Aray, ako? Wala akong ginawa. Wala talaga. Talagang wala. Huwag kang lalapit. Hoy! Kapag ikinasal ka sa akin, pamilya ka na ng mga Lu. Sa aking diksyonaryo, walang salitang diborsyo. Pakinggan niyo ako. May kinalaman ito sa kaligtasan ng mundo. ha? Kaligtasan ng mundo. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Matagal ng payapa ang mundo. Umunlad ang sibilisasyon ng tao. Ngunit sa rurok ng kasaganaan, sumibol ang Yumo. Mahusay siyang manulsol at manira, ginulo niya ang pag-isip ng ilang emperado. Nasaan na? Naghasik siya ng kaguluhan at nagsimula ng digmaan. Noon, ako, si Kunlun Genren, ay nagkalkula at nalaman kong si Yumo ang may gawa. Kaya tinipon ko ang mga bayani para labanan siya.
Inawag itong digmaang pagsugpo sa demonyo. Ako, si Kunlun Genren, ang nanguna. Ah, ganun pala. Ako, si Kunlun Genren, ay nagkalkula. At nalaman kong may kaguluhan ang isang demonyo. Mga estudyante, Handang ialay ng estudyante ang munting tulong para sa mundo. AMM. Noon hihihi, ganyan din ang sinabi mo. Ay, Sino? Ako. Ikaw. Pero hindi rin. Si Kunlun Shengv ay isang dakilang tao na nakamit ang kaliwanagan. Ang kapangyarihan niya ay hindi matarok, ngunit si Yumo ay nangingibabaw sa mundo at patuloy na lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Ilang bises nang sumubok patayin ng banal na babae, biglang lumitaw ang isang ermitanyong dalubhasa. Mula noon, ang banal na babae ay sumama sa ermitanyong ito upang wakasan ang demonyo. Sa huling labanang pandemonya, ang mundo ay halos gumuho. Sa huli, ang tatlo ay nasugatan, at si Yumo ay nakatakas. Ngunit ang banal na babae, at ang ermitanyong dalubhasa, ay parehong namatay. Reinkarnasyon. Ikaw. Ikaw at ako, baka. Hindi na natin kayang labanan si Yumo. Malubha ang sugat ni Yumo. Kailangan niyang magpagaling ng hindi bababa sa 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, saka natin siya labanan. Fuyaw. Sa buhay na ito, wala tayong pagkakataon. Sana sa susunod na buhay tayo ay Hindi lang sa susunod na buhay. Ang langit at lupa ang saksi, ang araw at buwan ang patunay. Tali sa 9 na buhay, bumalik ang kaluluwa. Guro, hinulaan ko na ang iyong pulang tala ng pag-ibig ay gumagalaw. Baka si Yumo ay matagal nang bumalik sa mundo. Payo ko sa iyo, maghiwalay na kayo agad at hanapin ang iyong itinakdang kapalaran. paano mo nalaman na hindi ako ang itinakdang kapalaran ni Fuyaw? AME, kung ikaw ang itinakda, bakit ka naapektuhan na maliit na uod? Ako. Ang itinakdang kapalaran ay isang dalubhasa sa 9 na buhay. Paano siya maapektuhan na maliit na uod? Ako. Hindi ka makasagot, di ba? Fuyaw, payo ko sa iyo, maghiwalay na kayo agad. Hanapin ang iyong 9 na buhay na kapalaran. Kung hindi, kapag lumitaw si Yumo, baka magkagulo ang buong mundo. paumanhin, hiramin ko lang ito. Kunin mo. Sabihin ko sa iyo. Ayos, matanda ka pala. Gusto mong paghiwalayin ang anak ko at ang asawa niya. Tingnan mo, papaluin kita. Huwag, huwag. Wala akong pakialam sa itinakdang kapalaran. Gusto ko lang ang manugang ko. Aray, aray. Tama na. Sa totoo lang. Hindi ako naapektuhan ng wood. Ha? Hindi ka naapektuhan? Bakit mo dinala ang babaeng iyon sa bahay? Dahil sa'yo. Ako? Sinabi mo ako ang iyong pagsubok sa pag-ibig, kaya iwan mo ako. Ako? Ah, bakit sila lang pwedeng magluto, tayo hindi? Naiinggit ka ba? Mahal mo ako, di ba? Kaya, iiwan mo ba ako? Sandali. Kahit hindi ka nahawa, hindi ka pa rin siguradong itinakda. Ikaw. Mama, siya na to. Yun.
Hindi ko pinapansin ang nakaraan o hinaharap mo, tandaan mo. Ikaw lang palagi ang. Kay Lubitchen lang. Pero, kailan ka umakyat? Huwag kang makialam. Teka, Boss, sa tingin ko, may mas importante kayong bagay ngayon. Kailangan niyong ayusin. Medyo delikado nga. Boss, may problema. Amihan ng kumpanya sa Rongcheng ay nagkaisa. Tinutulan ang Lucorp, sinasabing tumor ito ng Rongcheng. Nakakaapekto sa ekonomiya. may kakaiba talaga pag may ganyan. Ngayon, mga head ng malalaking kumpanya ay nakita-kita sa Fucor. Hinihiling na pumunta kayo at ang asawa mo. Ano sa tingin nyo? Pumunta. Sige. May nagtakip ng tadhana, hindi ako makapagkalkula. Ano yun? May nagpapangga. Namatay ang tao. Lucorp, walang puso sa buhay. Huwag kang magulo, hindi namin kayo natamaan, o hindi, huwag kang makipagtalo. Ngayon, pag tinulungan mo akong tumayo, aminin mong ikaw ang nakabangga. Kung hindi mo ako tutulungan, ilalabas ng balita na walang puso ang Lucorp, kaya kukuha lang ako ng pera. Walang puso sa buhay. Talagang nakabangga ang Lucorp. Ano ba yan? Balita ko, umangat lang ang Lucorp dahil sa illegal. Dahil sa illegal. Tingnan mo to, tayo. Hindi ako tatayo. Lolo, tumayo ka na nga. Baka naman nagpapanggap ka lang. Wala naman siyang nangyari, di ba? Talagang nagpapanggap lang? Ay, sumasakit ang ulo ko. Hihimatayin na ako. Tayo, Sumasakit ang ulo ko. Hihimatayin na ako. tumayo. Manatili. Lolo, may iba pa kaming gagawin, hindi na kami makakasama sa inyo. Alis na tayo. Bakit ka ba ganoon kahina? Paano ko nasasabihin kay Jitsu? Iwan ko. Bakit hindi ako makatumba? Bakit ako natumba? Anong nangyari? May inilagay na magic array dito. Pwede ba tayong hindi pumasok? Hindi, kung hindi tayo papasok, siguradong mamamatay sila. Ha? Nakakakatakot sila. Mahal, huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Mahal, ako na. Ang galing niya. Champion sa sanda ang boss namin. Aray, Ang gwapo. Presidente, Mahal, okay ka lang ba? okay lang. Ay, mahal. Kakaiba, hindi namamatay ang mga to, nakakatakot. Panoorin niyo to. Wow, ang galing. Napala, Ast. Shen, pumunta ka sa taas at i-evacuate ang mga tao. Seg. Ang galing mo. Wensheng, ano nang nangyari sa'yo? Traitor ka na? Siyempre, may kailangan sila sa akin. Pangako nila na bubuhayin nila ang nanay ko. Dakilang Yumo, muling magbangon. Handa kaming sumunod sa iyo magpakailanman. Ngayon, tayo'y mag-anyaya sa pagbabalik ni Yumo. Dito na. Mamamatay ka na.
Tumigil ka. Ako na. Nanay, Ito ay special na idinisenyo para sa iyo. Yefuyaw, siguradong mamamatay ka. Patayin si Yefuyaw. Patayin mo siya. Yefuyaw, mapapatay ka ng minamahal mo. Dapat magpasalamat ka sa akin. Hindi ba't nahawakan ka ng aking life worm? Paano? Ikaw. Ito ang sinasabi mo, di ba? Ang tunay kong pangalan, Gu. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nandyan pa si Fuensheng. inay, Tulungan mo ako, walang kwenta. Fuensheng, pigilan mo siya, bilis. Anong ginagawa mo? Kung maghihintay ka pa, mawawala na ang bangkay ng nanay mo. inay, Maligayang pagdating, Panginoong Yumo. inay, Tumigil ka. Wala na ang nanay mo. Yefuyaw, Lubichen. Nagkita na naman tayo. Ikaw, bakit hindi ka pa mamatay? Yefuyaw, matalas pa rin ang dila mo gaya ng dati. Hindi mapigil ang pagnanasa ng tao, kaya natural, hindi ako mamamatay. Tigilan ng daldal, labanan na natin. Mukhang sa nakalipas na 1,000 taon, lalong humina si Lubichen. Yefuyaw, akala mo ba mag-isa ka lang? Makakaya mo akong talunin? Ibalik mo ang nanay ko, ikaw. Huwag mong saktan ang anak ko. Huwag. Asheng, pasensya na sa iyo, anak. Salamat, pinatawad mo ako ng anak ko. Gagawin ko ang lahat para tulungan kayo. Inay, bigyan mo ako ng kontrol sa katawan, o mamamatay tayong lahat. Ang kaluluwa ng ina mo ang nag-apoy sa tunay na alab ng 3 liyab. Lubichen. Heto, sa iyo na ang susunod. Wala akong kinalaman. Hindi ko sila kilala, walang koneksyon sa akin. Huwag kang mag-alala, alagaan ko silang mabuti, siguradong komportable. Ipagdasal ng Birheng Mahal ang anak ko. Ang Birheng Fuyaw, siya ang estudyante ko. Mas mabuti pang ako ang dasalan mo kaysa sa kanya. Guro mo pa siya. Bakit hindi mo harapin ang demonyo? Ang suplada, pinapagtanggol daw kita dito sa bahay. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Ipagdasal ako ng Birheng Mahal. Guro, tanong ko lang. Paano ka ang bilis-bilis humabol?
Dahil may munting sikreto si Nanay Bichen sa akin. Anong sikreto? Pwede bang makita ng iyong guro? Nasa phone ko, pag-aralan mo ng mabuti, aalis na ako. Ay naku ito. Hindi ko alam kung paano ito gamitin. Titingnan ko kung anong sikreto ito. Ah, gusto mo pala ng ganito. Pagpalain ako ng birhen. Ano? Aray, Sasampalin kita. Papatayin kita, matandang manyak. Papatayin kita. may gagawin pa ang iyong guro. Uwi na muna ako. Huwag kang magalit. Nanay, Ano to? Puntahan natin. tara na. Ako na. Talagang akyat ka sa bundok. Siyempre, tapat ako sa pag-ibig. Dapat panagutan ako ng tarantadong pari na yon. Bilis. Nanay, isasama kita. Nanay. Mahal, hintayin mo ako. Umuwi ka na. Mahal, sa tingin mo makakaakyat siya. Hindi ako sigurado kung makakaakyat ng maayos si Nanay. Tara na. Alaynan, Hala, aray. Ayos ka, matanda. Ilang araw lang, nang bababae ka na. Tingnan mo, papatayin kita. Huwag kang tumakbo. Huwag kang tumakbo. Huwag na, hindi tayo.